Hi everyone! Today we're gonna be talking about mga worries sa buhay. So sino dito yung fan ng mga worries in life? No, na sa araw-araw nating pamumuhay ay hindi nawawala sa atin yung spirit na nagwo-worry. No, kung ano yung kakainin, ano yung uulamin, saan pupunta, about sa mga bayarin sa buhay, no? Kasi alam natin na napakarami habang tayo ay nabubuhay everyday, kasama talaga yung mga bayarin, no? Ang tao napakadaming iniisip, no? Kahit yung hindi pa nangyayari, kahit yung parating pa lang, iniisip na ng tao yon. So yung pag-iisip na yon, yun po yung nagdudulot sa atin na nag-worry na tayo. And actually, worrying is not a sin. Okay? So papasok lang talaga yung sin sa pag-worry natin sa mga bagay-bagay. Kapag ka ito ay tinatanim na, kumbaga nasa utak na natin, nasa puso na natin, na bawat galaw natin ay puro na lang pag-worry, no? And then dyan po papasok yung magkaka-anxiety ka na, hindi ka na makatulog, tapos pagbintangan mo yung nagkakapi ka dahil sa kinain mo, dahil sa iniinom mo, kaya hindi ka makatulog. It's not, no? And the reason why people cannot sleep talaga is that maraming iniisip. Okay, so yun talaga yung realidad. Kapag ka ikaw ay madaming iniisip, marami kang pinoproblema sa buhay, hindi ka talaga makakatulog. Okay, so wag natin pagbintangan yung mga bagay-bagay na wala namang kinalaman. So God reminds us not to worry about anything, no? Kung babasahin lang natin yung Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34, this is all about tayo, no, na ni-remind tayo ng Lord na hindi pala dapat tayo mag-worry, no? Kasi sabi nga dito, therefore, I tell you, do not worry about your life, kung anong kakainin, kung anong idadamit mo. Kasi sabi niya, yung mga ibon nga, wala silang instinct, wala silang pag-iisip, pero bakit sila nabubuhay? Because I fed them. No, yung mga halaman, lahat yon wala silang pakiramdam. Pero bakit sila nabubuhay? Mas kayo na aking mga anak, sabi niya, na mas valuable tayo, mas meron tayong value sa Lord. Do not worry about tomorrow. No, let tomorrow worry about itself because today has enough trouble of its own. Yung mga bagay na parating pa lang, wag na nating isipin, no? Yung mga bayarin na parating pa lang, wag na natin munang isipin kasi makaka-affect siya sa present life natin. It can steal the joy that we have in the present. No, kung alalahanin natin yung mga parating pa lang, hindi siya makakatulong sa buhay natin ngayon, no? Ang dapat nating gawin is that kayaan natin na may pangako ang Diyos. Daily po yung pangako ng Diyos. Hindi po niya sinabi na I will provide you next year, next month, next week. No, it's not daily. Yun yung pangako ng Lord sa atin. Na lahat ipro-provide ng Lord. Hindi lang yung mga wants natin, no? Most especially yung mga needs natin everyday. Yun ang pinoprovide ng Lord sa atin. At tandaan natin na ang sabi ng Lord, you of little faith, kaya ka nag-worry kasi yung faith mo maliit lang, no? Kumbaga, hindi mo ibinigay ng todo-todo sa akin lahat ng mga dala-dala mo, lahat ng mga worries mo. Kumbaga, half-hearted ka lang sa akin. Kaya, ang sekreto lang natin, number 1 talaga is isurrender natin lahat ng mga worries na ito sa buhay, no? Speaking of my personal experience, kasi ito yung ako before, no, na bawat galaw, nag-worry na, hindi na mapakali sa buhay. Bawat pag-iisip talagang kasama yung mga worries sa buhay, no? Which is hindi pala dapat. When the time came na pinakawalan ko na, binigay ko na sa Lord lahat yon. Lord, hindi ko na kaya. I cannot do this on my own. I have the power to solve this problem. I don't have the guts to solve this problem. I don't have the strength to solve everything of this.
right on that moment, no, binibigyan ako ng Lord ng kapayapaan. Yun yung kapalit sa pag-worry natin, no, na talagang proven siya na hindi siya makakatulong na mag-solve sa ating mga problems in life. No, kaya kailangan pakawalan natin siya. We cannot do everything in our own power. No, yung power natin wala yan sa power ng Lord. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi isuko lahat sa Lord and ask God to increase, to level up the faith that we have, the faith that God has planted in our hearts. Yun lagi natin i-ask sa Lord, no, through the power of the Holy Spirit, na i-increase yung ating faith sa Kanya. No, in that mapalitan lahat ng mga worries na ito, yung mga alalahanin na ito sa buhay. Worried ka ngayon, so papasok na dyan yung mai-stress ka, mainit na ulo mo, hindi ka na makausap, sumisigaw ka na, kunting kalabit sa'yo, nagagalit ka na. Yan ang mga outcome kapag ang utak natin ay punong-puno ng pag-alala. No, kaya ngayon pa lang, God is reminding us to trust Him, to have faith in Him, to surrender everything, no? Lahat ng mga baggages na meron sa utak natin, sa isip natin. Subukan mong pakawalan yan at ibigay mo sa Lord. No? Hayaan mo si Lord na makapagtrabaho sa buhay mo. No? Pakawalan mo lahat yan kasi minsan kailangan nating maging empty, no? So that the God can fill everything what is empty in our hearts. No? He can fix what is broken inside. He can pick up the broken pieces in our hearts. Okay? So, kailangan nating magpakawala. Pakawalan natin lahat ng ito. And the goodness of the Lord, mag-uumpisa po yan na magtatrabaho sa buhay mo. No? Yung balisa ka, anxious ka, hindi ka mapakali kasi sa daming iniisip. Pag ibigay mo yan sa Lord, God will give you peace of mind, peace in your heart na walang makapagbigay, na hindi mo ma-explain. No? Na minsan matatanong mo, bakit parang ang dami ko namang dala-dala sa buhay, ang dami kong pinaproblema, pero mayroon akong kapayapaan. Okay? Ganon yan. Marami akong iniisip, pero mayroon pa rin akong joy sa puso ko. Because that's the power of the Lord, no? Kapag alam ni Lord that you have this surrendered heart, you have this surrendered life in Him, iba yung kapalit sa Lord sa atin, no? Peace of mind, because He is the Prince of Peace. Ang Lord lang ang makapagbigay sa atin, no, ng kapayapaan na pang lifetime, no? Kapag gagampanan lang natin, tuparin lang natin lahat ng mga nais ng Lord sa buhay natin. We have to obey Him, observe His decrees, follow all His commandments. Although napakahirap talagang sumunod, no? Napakahirap sumunod sa will ng Lord minsan, pero God is always reminding us to do what is good, what is right in His eyes, the things that gives glory to Him. No, yun yung lagi nating i-encourage yung mga sarili natin, yung mga kaibigan natin, yung family natin, or kung sino pa mang ma-encounter natin every day. No? So have faith and release mo lahat ng mga bigat sa buhay. Surrender everything.